Mga kababayan, tuloy-tuloy na talaga ang pagpapalakas ng ugnayang militar sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Isa na namang malaking hakbang ang naganap matapos aprubahan ng Parliament ng Japan ang isang mahalagang kasunduan na magpapahintulot sa mas malapit na kooperasyon sa usapin ng defense supplies at logistics sa pagitan ng dalawang bansa. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific at sa patuloy na mga hamon sa seguridad sa rehiyon, lalong pinatitibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang samahan. At ngayon, opisyal nang inaprubahan ng Japanese Parliament ang Defense Supply Sharing Pact na magbibigay daan sa mas mabilis at mas maayos na pagpapalitan ng mga kagamitan at suporta sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Japan Self-Defense Forces. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? At bakit ito itinuturing na isa sa pinakamahalagang hakbang sa relasyon ng dalawang bansa? Alamin natin. Ayon sa ulat ng Inquirer, inaprubahan ng Parliament ng Japan nitong Biyernes ang kasunduan na magpapahintulot sa pagpapalitan ng defense supplies at logistical support sa pagitan ng Self-Defense Forces ng Japan at ng Armed Forces of the Philippines. Ang naturang kasunduan ay kilala bilang Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA. Ang layunin nito ay gawing mas madali ang pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng gasolina, pagkain, transportasyon, at iba pang logistical requirements kapag nagsasagawa ng joint exercises, humanitarian missions, at iba pang operasyon ng dalawang bansa. Sa madaling salita, mas magiging mabilis ang koordinasyon ng militar ng Pilipinas at Japan. Kung dati ay kinakailangan pa ng mas mahahabang proseso para sa logistical support, ngayon ay magkakaroon na ng legal framework na magpapadali sa lahat ng ito. Malaking bagay ito lalo na sa panahon ngayon kung saan patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang kakayahan nito sa pagtatanggol ng teritoryo at sa pagtugon sa iba't ibang banta sa seguridad. Hindi na rin lingid sa kaalaman ng marami na kapwa may mga alalahanin ang Pilipinas at Japan sa lumalawak na tensyon sa East China Sea at South China Sea. Kaya naman sa nakaraang mga taon ay sunod-sunod ang mga kasunduang pinasok ng dalawang bansa upang mapalalim ang kanilang strategic partnership. Kung ating matatandaan, noong nakaraang mga taon ay nilagdaan ng dalawang bansa ang Reciprocal Access Agreement o RA. Ang kasunduang ito ang nagsisilbing pundasyon para sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Japan. Dahil dito, naging mas madali ang pagsasagawa ng joint exercises, pagbisita ng mga tropa, at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa depensa. At ngayon, sa pag-aproba ng bagong Defense Supply Sharing Pact, isa na naman itong dagdag na hakbang para mas mapalapit ang dalawang bansa sa larangan ng seguridad. Para sa Japan, mahalaga rin ang kasunduang ito dahil bahagi ito ng kanilang layunin na mapalawak ang kooperasyon sa mga bansang may kaparehong pananaw sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Habang para naman sa Pilipinas, ito ay isang oportunidad upang mas mapalakas ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng mas malawak na pakikipagtulungan sa isa sa mga pinaka-advanced na bansa pagdating sa teknolohiya at depensa. Sa katunayan, hindi lamang logistics ang pinag-uusapan ng dalawang bansa. Noong nakaraang buwan, inihayag din ng mga opisyal ng Japan at Pilipinas na sisimulan nila ang negosasyon para sa isang intelligence sharing agreement. Layunin nitong mapabilis ang pagpapalitan ng classified military information upang higit pang mapabuti ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kasabay nito, pinaplano rin ang pagpapabilis ng paglilipat ng ilang kagamitan at mga barkong pandigma mula Japan patungo sa Pilipinas. Isa ito sa mga indikasyon na seryoso ang Tokyo sa pagsuporta sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa katunayan, matagal nang nakikita ang pagiging maasahang partner ng Japan sa Pilipinas. Sila ang nagbigay ng mga TC-90 surveillance aircraft sa Philippine Navy. Sila rin ang nagkaloob ng mga modernong patrol vessels para sa Philippine Coast Guard na ngayon ay aktibong ginagamit sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Bukod pa rito, patuloy rin ang suporta ng Japan sa iba't ibang proyekto ng Pilipinas sa larangan ng maritime security at disaster response. Hindi lamang sa usaping militar nakikita ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Sa panahon ng mga kalamidad, isa rin ang Japan sa mga unang bansang nagbibigay ng tulong sa Pilipinas. Kaya naman para sa maraming analyst, ang bagong kasunduang ito ay hindi lamang simpleng defense agreement.
Isa itong simbolo ng lumalalim na tiwala at pagkakaibigan sa pagitan ng Maynila at Tokyo. Habang lumalakas ang relasyon ng dalawang bansa, inaasahan ding dadami pa ang mga joint exercises at mga programang may layuning mapahusay ang interoperability ng kanilang mga puwersa. Mahalaga ito dahil sa modernong panahon ng pakikidigma, hindi sapat na may mga kagamitan lamang ang isang bansa. Kailangan ding matiyak na ang mga kaalyado ay may kakayahang magtulungan ng mabilis at epektibo kapag may mga emergency, kalamidad, o anumang banta sa seguridad. At dito papasok ang kahalagahan ng Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Sa pamamagitan nito, mas magiging handa ang Pilipinas at Japan na magsagawa ng magkasanib na operasyon kung kinakailangan. Maaari rin itong makatulong sa humanitarian assistance at disaster response operations, lalo na't parehong madalas tamaan ng mga kalamidad ang dalawang bansa. Para sa Pilipinas, isa na naman itong magandang balita sa patuloy na pagpapatupad ng AFP Modernization Program. Sa mga nakaraang taon, makikita natin ang sunod-sunod na paglapit ng iba't ibang kalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Australia, South Korea, at Japan upang palakasin ang kanilang kooperasyon sa Pilipinas. Ngunit kakaiba ang relasyon ng Pilipinas at Japan dahil kapwa sila mga bansang nasa frontline ng Indo-Pacific region at parehong nakararanas ng mga hamon sa seguridad. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit mas pinapalalim pa nila ang kanilang strategic partnership. At kung susuriin, tila nagsisimula ng makita ang resulta ng mga hakbang na ito. Mula sa Reciprocal Access Agreement hanggang sa Intelligence Sharing Negotiations, at ngayon nga ay ang pag-aproba ng Japan Parliament sa Defense Supply Sharing Pact, malinaw na tuloy-tuloy ang pag-usad ng kooperasyon ng dalawang bansa. Para sa marami, isa itong patunay na lalong nagiging mahalagang strategic partner ng Pilipinas ang Japan. At habang patuloy na isinusulong ng gobyerno ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa pagtatanggol sa soberanya at pambansang seguridad, ang suporta at pakikipagtulungan ng Japan ay inaasahang magiging malaking bahagi ng hinaharap ng Philippine Defense Modernization. Sa mga susunod na taon, inaasahan ding mas marami pang proyekto at kasunduan ang maaaring mabuo sa pagitan ng dalawang bansa. At sa kasalukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific, malinaw na hindi lamang ekonomiya ang pinagtutuunan ng pansin ng Pilipinas at Japan, kundi pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan, at seguridad sa buong rehiyon. Kaya mga kababayan, isa na namang mahalagang kabanata ang naisulat sa lumalalim na relasyon ng Pilipinas at Japan. At sa pag-aproba ng Japan Parliament sa Defense Supply Sharing Pact, masasabi nating tuloy-tuloy na talaga ang paglapit ng dalawang bansa pagdating sa usapin ng depensa at seguridad. Ano naman ang masasabi ninyo sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Japan? Sa tingin ba ninyo ay makakatulong ito sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating sandatahang lakas? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense at mga kaganapan sa Indo-Pacific region.